Sige. Okay. Alora, muli po magandang umaga sa ating Panginoon. Isang malaking pribileyo muli na tayo sama-samang mag-aaral ng salita ng Panginoon ngayong December 31, December 31, 2023. Ang ating pag-aaralan sa umagang ito magmumula sa aklat ng 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Ang sabi nga niya rito sa English version, examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Sa Tagalog, ang sabi nga niya rito, tiyakin ninyong mabuti kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadaramang sumasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga itinakwil. Ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito ay may titulong Self-Examination, a Year in Spiritual Check-up. At bago po tayo magpatuloy sa umagang ito, manalangin po muna tayo. Minsan pa, Ama, maraming salamat po, Diyos, sa pribileyo na patuloy mong pinagkakalob sa amin, patuloy na pinaunawa. Lord God, ang tunay na kahulugan ng buhay, Panginoon. Dakila ka, Ama. Lord God, ikaw pa rin ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Makapangyarihan ka, buhay ka. Ikaw ang hari ng mga hari. Ikaw ang simula at ikaw ang wakas, Panginoon. Lord God, minsan pa, sa oras ding ito, patuloy po namin kinikilala ang iyong kabanalan. Kaya patuloy po kami lumalapit sa iyo, nagpapalinis, humihingi, Panginoon, ng kapatawaran sa mga oras at sandali na kami nagkukulang sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. At dalahin ko nga po, O Diyos, na tunay nga na maging katanggap-tanggap ang aming gagawing pag-aaral sa mga sandaling ito, O Diyos. Maging minsan pa ang iyong banlingkod na gagamitin mong daluyan ng iyong pagpapalang spiritual sa mga oras nito, O Diyos. Minsan pa, Ama, salamat po na tunay nga instrumento lamang ako, O Diyos. Ikaw po, O Diyos, ang siyang tunay na mamumuhay sa Panginoon. Dalahin ko nga po, Ama, na tunay nga sa mga sandaling ito, Lord God, patuloy kang mangusap sa bawat isang naririto, nakikinig ng iyong mensahe. Kahit online, Panginoon, pero walang makakahadlang, Panginoon, sa mga pangungusap mo sa mga anak mo, Panginoon, sapagkat presente ka, omnipresent ka sa hiwa-hiwalay man kami, pero naririyan ka sa bawat tabi ng bawat isang nakikinig, kabahagi sa mga oras nito, O Diyos. Kaya nga, patuloy mo ipagkaloob nga po, O Diyos, sa pagkaing spiritual na kinakailangan ng bawat isa, Panginoon. Huling araw ng 2023, pero Lord God, ikaw pa rin po, O Diyos, ang siyang patuloy na mangungusap, magtuturo, at magbibigay ng pagkaing spiritual na aming kinakailangan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, patuloy po namin pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon, ang mga sandaling ito. Sa iyo lang pong papuri, sa iyo lang pong parangal, sa tayong pangalamang ng iyong anak na si Jesus na yung Panginoon, sariling tagapagligtas. Amen. Alora, dito sa ating pag-aaralan nga, ang sabi nga dyan, self-examination. Kumbaga pagsusuri sa bawat isa, sa kanyang sarili. Pag-aaral na may kinalaman sa spiritual check-up ng bawat isa sa huling araw ng 2023. Sa ating panimula, sa ating introduction, sinasabi nga dun sa Lamentations chapter 3 verse 40, siyasatin natin suriin ang ating pamumuhay at tayo'y manumbalik kay Yahweh. Ang sabi ni Jeremiah, isang panawagan niya sa mga Israelita, maging sa atin sa mga oras nito, paalala na suriin natin, i-examine natin ang bawat ang bawat sarili natin, ang bawat pamumuhay natin. Suriin, examine natin, ano bang nangyari, ano bang paglakad ang ginawa natin sa nakalipas na 365 days ng 2023. At dito ang sabi, paalala ni Jeremiah,
na kung may pagkukulang ka o may mga hindi mo naibigay ang the best, ang sabi, manumbalik ka kay Yahweh. Turn back to the Lord. Kumbaga, salamat sa Panginoon kasi na laging ang Diyos ang siya nagbibigay ng second chance. Ang siyang lagi nagpapaunawa sa atin na hindi man natin naibibigay ang the best. Kumbaga, ang sabi, kapag nasuri mo, nakita mo na may pagkukulang ka, manumbalik ka lamang. Manumbalik ka lamang kanino? Sa ating Panginoon. Manumbalik ka lamang kay Yahweh, sa ating Diyos na buhay. At dito, ang sabi nga, kung susuriin natin, kumbaga, ang ating sarili sa nakalipas na o sa lilipas na 2023, kumbaga, kumustahin natin, anong lakad ang ating ginawa, pero ang paalala dyan, kung nakita mong nagkulang ka, nagkamali ka, yung second chance, yung paalala niya, manumbalik ka lamang sa ating Panginoon. Maging sa 1 Corinthians chapter 11 verse 27-29, kumbaga pinaunawa sa atin na kailangan nating suriin talaga ang ating mga sarili. Ang sabi doon sa verse 27 ng unang Korinto chapter 11, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon nang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Ito yung aral at turo kung paano tayo makikibahagi sa pag-aalala ng banal na hapunan. Sa 28, at kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi pinahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Dito, minsan pa na pinaalala na kailangan talaga natin suriin ang puso natin, ang motibo natin sa ating mga paglakad, sa ating paglilingkod, sa ating Panginoon. Sa ating pag-aaralan dito sa self-examination bilang pagsusuri sa ating spiritual check-up, sa ating paglakad, sa ating buhay pananampalataya, meron tayong tatlong titingnan, tatlong three main points. Yung unang punto, isang katanungan na sinasabi diyan, why should we examine ourselves? Bakit nga ba natin kailangang suriin ang ating mga sarili? Bakit nga ba natin kailangang examine ang bawat puso, ang bawat isang nakikibahagi sa mga sandaling ito? Yung isang pinaunawa diyan, yung una na sub-key points diyan, to determine whether we are in the faith. Para raw masigurado natin kung tunay nga bang nasa sa pananampalataya tayo. Yung unang bahagi ng ating pinag-aaralan, na sabi nga niya rito, examine yourselves, tiyakin ninyong mabuti. Ang sabi, examine yourselves, tiyakin ninyong mabuti to whether you are in the faith, kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Yun yung sinasabi ni Pablo sa mga oras nito. Pinapaalala niya sa bawat isa sa atin sa mga sandaling ito na tiyakin mo sa sarili mo kung ang pamumuhay mo nga ba ay ayon sa pananampalataya. At makikita natin na sa mga testimony na ating napakinggan na talagang sa buhay pananampalataya may ups, may down, pero yun yung nagpapatunay na talagang bahagi yun ng ating pamumuhay pananampalataya. At dito, ang isang katanungan sa bawat isa sa atin, habang tayo nag-aaral ng mensaheng ito, sa mga sandali ito, hiwa-hiwalay man tayo, tanungin mo ang iyong sarili, namumuhay nga ba ako sa pananampalataya? Kasi, iba yung head knowledge lamang sa tunay na may heart relationship sa ating Panginoon. Iba yung karunungan lamang, puro knowledge lang nasa sa utak mo. Pero sa tunay na born again nga ba talaga ang puso mo? Tunay nga bang may buhay kang relasyon sa ating Panginoong Kristo? Kasi madaling magkaroon ka ng karunungan, pero yung puso mo, nababago ba talaga?
May relasyon ka nga ba talaga sa ating Panginoong Diyos? Ang sabi, tiyakin mo, examine mo ang iyong sarili. Ang sabi ni Pablo sa mga sandaling ito. Sa huling araw ng 2023, isang paalala, siguraduhin mo, tiyakin mo ang iyong sarili. Tanungin mo ang sarili mo, head knowledge lang ba ako o may heart relationship ba ako sa ating Panginoon Diyos? Sa Hebrew chapter 2 verse 1 to 3, ang sabi nga niya rito, kaya nga dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang salitang ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo at ang bawat sumuway o lumabag dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayon din naman, hindi tayo makaiiwas sa parusa kapag hindi natin pinahalagahan ang kaligtasang ito na napakadakila. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Dito, pinapaalala ng sumulat ng Hebreo na panghawakan natin yung mga katotohanang narinig natin, na pag-aaralan natin. At ang sabi nga niya rito sa verse 2, ang salitang ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo at ang bawat sumuway ay lumabag dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Kung maaalala natin ang tinuturo ng sumulat sa Hebreo, kumbaga, maging ang mga Israelita, lahat sila lumabas sa Ehipto, nakita nila ang pagkilos ni Yahweh, pero hindi lahat ay nakarating sa lupang pangako. Kumbaga dito makita natin na isang paalala sa atin na kailangan nating maintindihan na meron talagang pangamba na maaari kang malinlang. Kumbaga, oo, ang kaligtasan hindi yan nawawala. Pero yung pangamba na sa dami ng mga trials, difficulties na nangyayari sa mundong ito habang tayo lumalakad sa ating buhay pananampalataya, hindi mawawala yung pangamba na pwede kang madaya, pwede kang malinlang, pwede kang lumihis ng iyong lakad sa iyong buhay pananampalataya kung hindi kang magiging maingat. At ang sabi nga rin dito sa Hebrew 3:12-13, mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sino man sa inyo at mawalan ng pananampalatayang hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang may panahon pa, upang ang sino man sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasalanan. At dito patuloy na pinapaalala ng sumulat ng Hebreo, magpaalalahanan. Kasi may pangamba na pwede kang malinlang, posibleng ma-develop yung heart of unbelief. Yung pusong nadadaya ka, nagkukulang ka sa iyong buhay pananampalataya. Pwede kang malinlang, pwede kang madaya kung hindi ka magiging maingat. Kaya napakahalagang suriin mo kung lumalakad ka nga ba sa buhay pananampalataya. Yung pangalawa na sub-key points natin, ang sabi nga niya rito, to determine if Jesus Christ is in us. Para masigurado natin, matiyak natin kung si Jesucristo nga ba ay talagang sumasa atin. Sa John 14:23, ang sabi nga niya rito, Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word and my Father will love him. And we will come to him and make our home with him. Anong sabi? Ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, pinapaalala niya, kung if anyone loves me,
Kung sino man ang tunay na nagmamahal kanino? Kay Jesus Christ. Anong dapat? Kung talagang mahal mo ang ating Panginoong Jesucristo, kung talagang matitiyak mo, siguraduhin mo, tiyakin mo, examine mo ang iyong sarili na talaga bang nananahan sa iyo si Jesus Christ. Kung ang sabi, He will keep my word. Kumbaga mananatili ang kanyang mga salita sa kanya. And my Father will love him and we will come to him and make our home with him. Mananahan ang Diyos sa iyo. Kaya nga 'di ba isang katiyakan sa isang buhay mananampalataya na nasa sayo na ang Santong Espiritu. Ngayon, ang sabi, kung talagang tunay mong mahal ang ating Panginoong Jesucristo, mananatili sa iyo ang kanyang mga salita. Paano mo malalamang nananatili? Kung ginagamit mo, ina-apply mo, at mananahan sa iyo. Mananahan sa isang mananampalataya ang Diyos. Isang biyaya na isang dating marumi, dating makasalanan, pero sa biyaya ng Panginoon, mananahan sa iyo. Ngayon ang tanong, kung tiyakin natin, siguraduhin natin to determine if Jesus Christ is in us. Sa Galatians 3, verse 26-27, ang sabi nga niya rito, so in Christ Jesus you are all children of God through faith. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos, sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Dahil sa pananampalataya natin, dahil sa pananalig natin, kanino? Kay Jesus Christ. Kumbaga, yun yung magbabautismo sa iyo na talagang nananahan sa iyo si Jesus Christ. Magkakaroon ka ng bagong desire. Magkakaroon ka ng nais na mas makikilala mo ng higit ang ating Panginoong Jesucristo, ika nga. At dito sinasabi nga, pinapaalala na tiyakin mo na tunay nga bang nananalig ka kay Kristo. Na talagang ang nais mo na manahan sa iyo. Manahan, ibig sabihin, pag nananahan, nadyan na. May tunay kang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang siya bisibisita na kapag gusto mong makita, naroon lang ang pakikipagrelasyon mo sa ating Panginoong Jesucristo. Kundi nananahan. Pag nananahan, ibig sabihin, alam mo na doon siya nakatira. Kanino? Kung meron kang tunay na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, nananahan, nakatira sa iyo. May tunay kang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. At yun yung isang pinaalala sa atin, tiyakin mo na tunay nga bang nananahan sa iyo si Jesus Christ. Doon sa pangatlo na isang pinapaalala sa atin dito, to determine if we are disqualified. Para masigurado mo, baka disqualified ako. Naranasan mo na ba yung nakakalungkot man yung ma-deny ka? Ma-reject ka? Halimbawa, kahit sa panliligaw, ma-reject ka, mabasted ka. Di ba masakit? Nakasasama ng loob. O halimbawa, nag-apply ka sa trabaho, hindi ka natanggap. O halimbawa, may mga benefits ka na maririnig mo, bakit si kapatid nakakatanggap pero ikaw deny. Hindi ka kasama. You are disqualified. Pero paano kaya kapag yung sa ating buhay pananampalataya, disqualified pala ako? Di ba masakit? Nakakalungkot. Pero malinaw na sinasabi sa John 15:2, pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis
ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Kumbaga, sa salitang ito ng ating Panginoong Kristo, pinag-aralan natin yan, na sadyang may mga disqualified. Sadyang merong hindi kabilang. Ngayon, salamat kung kabilang ka, pero kailangan mo lamang linisin. Kailangan mo lang gupitan. Kailangan mo lang pungusan. Para nang sa gayon, maging smooth ang paglakad mo sa buhay pananampalataya. Maging malinis, pure ang paglago mo sa iyong pakipagrelasyon sa ating Panginoong Kristo. Maging pure yung heart relationship. Dito pinapaalala na tunay nga, tiyakin mo, suriin mo ang paglakad mo sa ating buhay pananampalataya. Sa verse 6 ng John 15, ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo. Gaya ng sanga, at gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kaya kapatid, isang paalala ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito, examine yourself. Pagbulay-bulayan mo sa mga sandaling ito. Anong pagtuturo ang itinuturo ng Panginoon sa spiritual check-up mo sa mga sandaling ito? Self-examination, suriin mong mabuti ang iyong sarili. May relasyon nga ba ako sa ating Panginoong Kristo? Lumalakad nga ba ako sa buhay pananampalataya? O ano nga ba ang klase ng relasyon ko sa ating Panginoong Kristo? Yung pang-apat, ang sabi nga niya rito, isang paalala, to determine if we really know ourselves. Para mas makilala natin ang ating sarili. Kasi kung minsan, hindi mo talaga tunay na lubusang kilala pa ang iyong sarili. Kahit sabihin mo sarili mo yan, pero minsan hindi mo talaga kilala kung ano ba talagang gusto mo. Kung ano ba talagang ibig mo. Kung ano ba talagang gusto mong gawin. Sa James 1:22, ang sabi nga niya rito, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Anong sabi? Do not merely listen to the word. Huwag lang ninyong basta pakinggan itong pinag-aaralan natin sa umagang ito o yung mga pinag-aaralan natin sa mga nakalipas na araw, linggo ng taong ito. Kung hindi, ang paalala niya rito, isagawa mo, isapamuhay mo. At ang sabi, pag hindi mo ginagawa, dinadaya mo lang ang iyong sarili. You deceive yourselves, ang sabi niya rito. Kailangan natin ng life application sa mga salita ng Diyos na ating natutunan. Hindi lang siya head knowledge. Hindi lang siya basta nadadagdag sa mga karunungan, kaalaman na napapakinggan mo. Kung itinatama ka, salamat. Binibigyan ka ng conviction, salamat. Ginigising ka, salamat. Kumbaga, ito yung dapat nating suriin sa ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Dapat nating maintindihan yung karunungan, yung head knowledge, minsan madaya yan. Baka ang tali-talino mo, ang dami mong alam, pero marunong ka lang, pero wala ka palang relasyon. Iba ang karunungan sa tunay na may relasyon sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating Panginoong Diyos. Dapat nating maintindihan, maging ang kaaway, ang demonyo, sinasabi sa Matthew 4:8, again the devil, ang sabi niya rito, again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdom of the world and their glory.
Ano yung eksenang ito? Ito yung mga sandali, ito yung eksena na kung saan tinetempt ng diablo. Sino? Si Jesus Christ. Sino nagsasalita? Ang diablo. Anong ginagamit niya para tuksohin si Jesus Christ? Salita ng Diyos. Scriptures. At maging sinasabi rin sa James 2:19, even the demons believe. Nanginginig pa nga, trembling pa nga eh. Kaya dapat nating suriin ang ating mga sarili. Baka may karunungan lang tayo, pero wala naman talaga tayong relasyon sa Diyos. Isang paalala na tiyakin natin, suriin natin ang ating mga sarili. Yung pangalawang punto na pinaalala sa atin sa umagang ito, ang sabi nga niya rito, by what standard should we examine ourselves? Sa anong standard o lebelo para suriin natin ang ating mga sarili? Yung una, not by self-standard. Hindi sa pamamagitan ng sariling lebelo o pagtingin sa sariling kakayanan. Kasi kung mababa ang tingin mo sa sarili mo, meron kang inferiority complex. Kumbaga, mababa ang tingin mo sa sarili mo. Pero kung minsan naman, kung mataas ang tingin mo sa sarili mo, mayabang ka, prideful ka. Pero hindi yan ang batayan sa pagsusuri ng ating sarili. Ang sabi nga sa 2 Corinthians chapter 10 verse 18, for if it is not the one who commends himself is approved, but the one whom the Lord commends. Ang pinararangalan ng Diyos ay ang mga taong karapat-dapat sa kanyang kalooban at hindi ang pumupuri sa sarili. Hindi sa standard ng sarili ang ating titingnan. Katulad din ng ating pinag-aralan ng mga nakaraang linggo dahil nga sa pinag-aralan natin yung 7 items of Jesus Christ sa Gospel of John. Kumbaga, makita natin doon na talagang may mga punto na para bang marami kang nagagawa, titingnan mo sa kakayanan mo, sa standard mo, pero hindi. Hindi sa standard ng sarili mo ikaw. Kasi minsan, kung mababa ang tingin mo, para bang wala kang magagawa para sa gawain sa Panginoon. Pero kung minsan naman, dahil marami kang nagagawa, nagiging mayabang ka, mataas ka. Pero hindi. Ang dapat nating tiyakin, kumbaga, ang Diyos ang siyang ating pinaglilingkuran. At ang sabi, pinararangalan ng Diyos ay ang mga taong karapat-dapat. Karapat-dapat at hindi yung pumupuri sa sarili nilang batayan. Ang Diyos ang magbibigay ng papuri sa iyo, hindi ang sarili mo. Kaya nga ang paalala sa atin, di ba? We do not perform, hindi tayo nagpapalabas lamang kung may nagagawa tayo sa ating Panginoon. Kundi yung mga ginagawa natin, pagsamba yun. Hindi para papurihan ang tao, kundi para papurihan ang Diyos. Sa bawat pagtayo, ang Diyos ang nararapat nating pinararangalan. Yun ang dapat nating maintindihan. Kaya nga dapat nating maintindihan, maunawaan, huwag sa sarili mong standard. Kundi isang paalala, ang pangalawang isang pinaalala pa rito, not by the standard of men. Hindi naman sa kung ano yung standard ng karamihan ng tao. Sa 2 Corinthians 10:12, hindi ko ipapantay o ihahambing man lamang ang aking sarili sa ilang nagbubuhat ng sariling bangko. Napakahahangal nila. Sila-sila ang naglalagay ng sukatan at parisan ng kanilang sarili.
Kasi ang tao kadalasan, mali talaga. Mali ang kung ano yung kanilang iniisip, ang kanilang sarili nilang pag-evaluate. Mali. Kasi hindi naman talaga nila lubusang nakikita kung ano yung kanilang rason kung bakit nila ginagawa. At dito, isang paalala nga, di ba? Ang dapat nating pinararangalan ay ang Diyos. Huwag tayong madaya ng mga bagay na nakikita natin. Kaya dapat nating maintindihan. Lagi nating susuriin. Lagi natin titiyakin. Kumusta nga ba ang relasyon ko sa aking Panginoon? Sa Matthew 7:13-14, ang sabi nga niya rito, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon. Dito makita natin dyan sa uh, image o dyan sa larawan na nakashare, makikita natin dito na marami talaga, kumbaga, iba ang kanilang dinadaanan. At talagang, kung ikaw ay talagang gusto mong lumakad sa kalooban ng Diyos, talagang kokonti lang talaga. Ano makikita natin dito? Na hindi talaga lahat ng marami ay tama. Kaya huwag kang magpadaya na sinasabi, ang dami nila. Pero madami sila. Pero tama ba ang ginagawa nila? Kalugod-lugod ba sa kalooban ng Diyos ang ginagawa nila? At ang sabi nga niya rito, ang sabi niya rin sa huling, sa taas na naka-message, the devil really doesn't care. Ang kaaway daw, wala naman talaga siyang pakialam kung ano yung dadaanan mo. As long na ang dadaanan mo ay hindi yung dinadaanan ng hindi yung daan na patungo sa Diyos. Kasi maraming mga maraming mga hindrances, maraming mga pandaraya ang kaaway. Basta't huwag ka lang dumaan sa kalooban ng Diyos. Dito paalala sa atin na talagang huwag mong tingnan kung ano yung parang, doon ako kasi ang dami-dami nila. Kumbaga parang yun yung sabi mong tawag dito, parang masaya ka kasi parang yun yung gusto ng karamihan. Ikaw naiiba ka, aayaw mo. Pero ganun talaga. Kung gusto mong lumakad talaga sa kalooban ng Diyos, may pagkakaiba. May differences. Kaya wag mong tingnan yung standard ng tao, ng karamihan, ang tingnan mo ay kung ano ang standard ng Diyos. At yun yung sinasabi dun sa ating pangatlo. But by the standard of God's word. Kung ano yung sinasabi ng kalooban ng Diyos, ng salita ng Diyos, ang siyang dapat nating sundin. Huwag tayong maging pleaser of men, bagkus maging pleaser of God tayo. Hindi madali, oo, mahirap. Pero yun ang pagkatawag sa iyo. Yun ang layunin kung bakit kanya tinawag, kung bakit kanya hinirang. By the standard of God's word, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang dapat nating sundin. Yun ang dapat nating lakaran. Sa John 12:48, ang sabi niya rito, there is a judge for the one who rejects me and does not accept my words. That very word which I spoke will condemn him at the last day. Merong dakilang hukom
Merong isang tunay na hukom, ang Diyos. Ang siyang tunay na nakakaalam, nakakikita ng mga paglakad, paglilingkod mo, mga ginagawa mo, sa liwanag o sa dilim, hayag ang lahat sa Diyos. Siya ang tunay na hukom na nakakaalam kung ang paglakad mo ay talagang naayon sa kalooban niya. Kaya huwag kang mapagod. Do not give up. Magpatuloy ka lang. Kasi merong dakilang judge, dakilang hukom, ultimate judge na siyang tunay na nakakakilala sa kanyang mga hinirang. Kaya dito, salamat ngayong matatapos ang year 2023. Sasalubungin natin mamayang hating gabi ang taong 2024. Pinapaalala sa atin, suriin natin, have a self-examination ang bawat isa. At yung pangatlo na titingnan natin sa oras nito, questions to help us to examine ourselves. Ilang mga katanungan para makatulong sa atin, para suriin natin ang ating mga sarili. Yung una, ang sabi nga niya rito, is Christ in me? Si Kristo nga ba nananahan sa akin? Di ba kanina, tiyakin natin, suriin natin. Kaya yun, tanungin mo sa sarili mo. Is Christ is in me? Nananahan nga ba talaga si Kristo sa puso ko? Sa John 14:21, ang sabi nga niya rito, tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Katulad nung binanggit natin kanina. Isang paalala na talagang tinutupad ko nga ba talaga ang mga salita niya, ang mga utos niya? Kahit kung minsan, oo, nagkukulang ka, hindi natin na ibibigay ang the best. Normal yun. Pero tapat pa rin ang Diyos. 1 John 1:9. Lilinisin ka at muli tayo makakalakad sa ating Panginoon. Pero hindi yung scapegoat. May desire ka na dapat mong gawin ang kalooban ng Panginoon. Pero ang naririto, isang pinaalala sa atin na kung tunay mong minamahal, kung tunay mong iniibig ang ating Panginoong Kristo, tunay na naghahari ang ating Panginoong Kristo, kumbaga, it is the love for Christ, it is the reign of Christ, it is the sovereignty of Christ in your heart. Mahal mo nga ba talaga ang ating Panginoong Kristo? Siya nga ba talaga ang siyang naghahari, may kontrol ng puso mo? Kumbaga, suriin natin, tiyakin natin ang ating mga sarili. It is the reason why some believers have difficulties in applying the Word of God. Because Jesus is not reigning in their hearts. Isang katotohanan kung bakit talaga nahihirapan ang iba o ang karamihan ay talagang hindi naman talaga si Jesus Christ ang siyang sentro, naghahari, priority ng puso. Kaya nahihirapan. Yung pangalawa, are the marks of discipleship present in you? Yung bang mga marks of discipleship, alam naman natin, di ba? Na-share na nga natin noong nakaraang mga linggo na halos lahat naman tayo nag-aaral na ng discipleship. Napakaraming lesson. Yung bang mga napag-aralan natin, almeno, sa sarili mo,
Nasusuri mo? Present ba sa'yo sa lahat ng aspeto? Pakikipagrelasyon sa kapatid mo, sa pananampalataya, yung gawain sa iglesia, pagmamahal sa iglesia, yung mga paglago sa relasyon mo sa kapwa mo, yung pagbibigay para sa gawain, para sa Panginoon, ginagawa mo? Nasusuri mo ba? Present ba sa'yo? Kaya nga, John 8:31 na sabi, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad. Kung patuloy, hindi lang kapag gusto mo. Patuloy. Ibig sabihin, sa physical health natin, sa ating paglakad, sa ating physical na buhay, kumbaga, nagkakaedad ka, naladagdagan yung araw, taon mo, kumbaga, patuloy kang mag-grow. Ganon din sa relasyon mo sa ating Panginoon. Na kung naniniwala ka, talagang susunod ka sa aral at salita ng ating Panginoon. At yun yung sinasabing, talagang kung alagad ka niya, yun yung lakad mo. Yung mga natututunan mo, makikita dapat sa iyo. Kaya suriin mo sarili mo kung may paglago ka ba sa mga natututunan. Sa iyong paglakad bilang isang lingkod, mananampalataya, lumalakad sa kalooban ng ating Panginoon. Yung isa pang katanungan sa pangatlo, ang sabi nga niya rito, am I desiring to mature spiritually? Meron ba talaga akong pagnanais na lumago sa aking relasyon sa aking Panginoong Kristo? O kontento ka na ito na lamang ang aking relasyon sa aking Panginoong Kristo? Hanggang dito na lamang ako. Hindi ganon ang paglakad sa ating buhay pananampalataya. Huwag kang makontento. Kasi from glory to glory ang ating paglakad sa ating Panginoong Kristo. Dapat lagi kami pagnanais na ang ma-please mo ay ang ating Panginoong Kristo. Am I desiring? May pagnanais nga ba ako talagang makalakad, mag-mature sa relasyon ko sa aking Panginoong Kristo? Sa Hebrew 13:5, kaya lagi tayong maghandog ng hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. Lagi. Kumbaga yun yung nais mo. Lagi. Ibig sabihin tuloy-tuloy. May pagnanais kang i-praise, i-glorify ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, salamat sa mga paalala na binanggit, itinuro ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito. Kaya sa ating pagtatapos, kumbaga sinasabi nga dyan, self-examination ay spiritual check-up. Dito makita natin na katulad halimbawa sa pagpapacheck up natin sa ating physical na kalalagayan, ngayon nasa holiday season tayo, nasa Christmas season tayo. Puro kainan, puro pesta. Kailangan mo magpa-analysis sa physical na kalagayan mo. At doon, kapag nagpa-analysis ka sa physical na kalagayan mo, makikita mo may mga labis-labis ka na hindi kailangan ng katawan mo. Unnecessary fats or unnecessary cholesterol, mga bad cholesterol. At makikita mo rin na minsan may kulang ka para doon ka mas maging
maging malusog sa iyong physical na kalalagayan. Ganon din sa ating spiritual check-up. Kapag nasuri mo ang iyong sarili, pagkatapos ng pag-aaral natin ito, magkaroon ka ng pagbulay-bulay o nangungusap sa iyo, makikita mong may mga impurities, may mga kakulangan sa relasyon ko sa Diyos. Anong kailangan natin gawin? Kailangan natin pumunta sa doktor. Kailangan mong magpagamot. Kailangan mong magpagaling. Kailangan mo ng gamot. Kailangan mo ng mga nutrients o spiritual vitamins para na sa gayon mas maging masigla, malusog, malakas ang relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Katulad nga ng sinasabi sa Psalms 143, 7 and 8. Answer me quickly, Lord. Tuginin mo ako, aking Panginoon. My spirit fails, nangihina rin. Don't hide your face from me or I will be like those going down to the pit. May mga oras na para bang talagang katulad ng mga narinig nating testimony. Para bang nahihirapan ka na, napapagod ka na. Pero ang sabi, let me experience your faithful love in the morning. Patuloy lang natin maranasan yung katapatang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ako'y patuloy na nagtitiwala sa iyo. For I trust in you. Reveal to me the way I should go because I long for you. Nakita natin na tunay nga na sa mga testimony ng ating narinig, meron, normal yan. Pero dito makita natin na talagang yung katapatan, patuloy na natin ilapit sa ating Panginoon, na patuloy natin maranasan yung katapatan ng Diyos. Tuwin na. Narariyan naman talaga lagi ang Diyos eh. Pero kung minsan nga kapag yung parang napapagod ka, minsan pakiramdam mo wala. Pero ang kailangan lang natin, for I trust in you. Ganon din sa ating buhay, relasyon sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga laging pinaalala sa atin sa John 15:4-5, abide in me. Manatili tayo kanino? Sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Kristo. And I in you as the branch cannot bear fruit itself unless it abides in the vine, neither can you. Isang paalala na talagang kailangan nating manatili sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Kristo. Unless you abide in me, hanggat hindi ka nananatili sa ating Panginoong Kristo, I am the vine, you are the branches, whoever abides in me, and I in you, ang sabi, he it is, there's that bears much fruit, but apart from me, you can do nothing. Kasi, kung talagang hiwalay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Kaya paalala, kahit anong mga nararanasan mo sa iyong paglakad sa iyong buhay pananampalataya, manatili ka lamang. Manatili ka lamang. Huwag kang titigil. Kasi mas wala tayong magagawa kung tayo'y lalayo. Kumbaga, alam naman natin na ang Diyos tapat siya, hindi siya nagbabago. At mas nagiging puro ang ating relasyon sa ating Panginoon kung tayo'y nananatili sa ating paglakad, sa ating buhay pananampalataya. In good or in bad, manatili lamang tayo. Kasi ang ating buhay pananampalataya, kasi ang sabi nga kanina, tiyakin mo kung ikaw ay lumalakad sa buhay pananampalataya. Faith is not an emotion. It's a decision to stand on God's word.
Ang pananampalataya ay hindi isang pakiramdam, isang desisyon na ako'y tatayo sa kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Lord God, maraming salamat po Diyos sa araw na ito na minsan pa pinaalala mo sa amin, Panginoon, na tunay nga, Lord God, kailangan namin suriin, tiyakin ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Ang aming paglakad sa iyo, Panginoon. Lord God, tunay nga, O Diyos, na maraming hindrances, maraming mga bad circumstances, at marami ring mga pagpapala, Panginoon. Pero lahat ito, O Diyos, bahagi ito ng aming paglakad sa aming buhay pananampalataya. At minsan pa, pinaalala mo sa amin na tunay nga, sa mga oras na kami dumaranas ng mga hamon ng buhay, ng hamon sa aming buhay pananampalataya, patuloy lang kaming manatili sa iyo sapagkat wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo, Panginoon. Natunay nga, O Diyos, na pinaalala mo sa oras nito, ang aming buhay pananampalataya hindi nakabase sa aming nararamdaman, pero kung ano ang katotohanan ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Salamat po sa pribileyo na maintindihan namin ang mga katotohanan ito, O Diyos. Salamat po, O Diyos, sa relasyon na masabi namin ang lahat-lahat na may kalayaan sa iyo. Salamat po, Ama, sapagkat napakabuti mo, sapagkat binigyan mo kami ng kalayaan. Tawagin ka naming Ama, Ama, Ama. Salamat po, O Diyos. Salamat. Kaya nga po sa araw na ito, sa pagtatapos ng taong 2023, salamat po sa lahat na binigay mo sa aming Panginoon. Anumang aspeto ng buhay, maraming salamat po, Panginoon. Maging sa papasok na taon ng 2024, salamat po, O Diyos. At patuloy mong ipaalala nga po sa amin sa pamamagitan ng aming pag-aaral sa umagang ito, manatili lamang kami sa iyo, Panginoon. Panatili lang kami lumakad sa aming buhay pananampalataya. Sapagkat wala po kami magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Salamat po sa katotohanan ito. Ito po, Diyos, ang aking samdalangin sa tanging pangalan lamang ng iyong anak ni Jesus na aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen.